Ako po si Emma Montalban, naglilingkod sa SS Shrine ng SSDM Ministry ng Queen of Peace Mary. Ang pinaka-worst na nagdaan sa buhay ko nang malaman ko na ang aking anak ay may sakit na CKD5. Hindi ko naman akalain na sobra palang malala na ang kanyang sakit. Nakala ko simpleng sakit lang na yung pala ay sira na ang kanyang kidney. Ngayon, ang sabi sa amin ng araw na yun ng doktor, dalhin agad siya sa provincial hospital para ma-dialysis. Hindi ko naman alam kung ano yung dialysis. At sabi, wag ko na raw ipagpaliban pa dahil yun ang ikamamatay ng anak ko. At pagdating doon, diniretso kami sa emergency na talagang ayaw na siyang pauwiin. Ang sabi sa kanya i-admit na raw siya. Hindi ko talaga matanggap na yung sakit niyang yun napakasimple Simpleng-simple sakit na akala mo pangkaraniwan lang. Yun pala yun na palang sakit na talagang kumbaga napakabigat na pagsubok na dumating sa buhay ko. Kasi wala kaming idea na malala na pala yung kanyang sakit. Noong time na yun, talagang hindi naman nawala ang tiwala ko sa Panginoon Kasi talagang siya lang ang inapitan ko. Hindi ko alam kung baga sa lakas lang ng loob, yung ipinasok ko siya sa ospital, wala kaming pera, wala kaming isang linggo siya roon sa ospital na kailangan ma-provide mo yung kailangan ng anak mo. Hindi naman sumagi sa isip ko yun yung mawalan ako ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi ako ang tao na hindi sumusuko. Ako ang tao na hanggat kaya ko, ginagawa ko. Kahit sabihin mo na, marami akong problema, financial, emotional. Kasi pag ang anak mo na, nasa ganyang katayuan, hindi ka na mag-iisip iisipin mo kung paano mo siya ma-survive sa lahat ng pangangailangan niya. Kasi yung pananampalataya ko sa Panginoon, hindi nawawala Siya lang ang laging gabay ko na hinuhugutan ko ng lakas. Kaya kahit minsan, kahit sabihin mo na nakakaramdam ako ng mga pagsubok na dumarating, hindi nawala ang pananampalataya ko sa Panginoon. Hanggang dumating yung time na January yun siguro January 23, na talagang nagpulak na yung anak ko, na hindi na makahinga. Tapos ang sabi sa akin ng doktora, Mrs., nasa 27 na lang ang kanyang pulse. 27. Kailangan malagyan na siya ng tubo. Tutubuhan na natin siya. Pero parang parang nakikita ko sa anak ko ayaw. At hindi na siya nakadial, parang ayaw niya. Kaya sabi ko, hindi huwag dok. Huwag na lang ho dok. Ang ginawa ko noon, lumabas ako, tako sa labas. Pray ako. Nanalangin ako. Sabi ko, Lord, bata pa ang anak ko. Bata pa siya. Huwag niyo muna siyang kunin sa akin. Sabi ko, yung presensya ng Panginoon, doon ko talaga. Kasi anak mo, nakikita mo, di ba? Naghihingalo na yung anak mo. Tapos, wala kang magagawa. Ayan yung doktor, pero sabi ko, time akong nanalangin. Andiyan may Mama Mary pa siya sa labas ng hospital, yung malaking Mama Mary. Sabi ko, Lord, wag po muna, sabi ko. Bigyan niyo pa po ako ng chance sa anak ko. Kahit sino kumausap sa akin, hindi ko may dumarating na umiiyak. Hindi ko kayo umiyak, hindi ba yung anak ko. Pero nung time na yun, yung time ako na parang wala akong narinig. Nagdarasal lang ako sa kanya. Direkta lang. Yung time na yun, maya-maya narinig ko, sabi ng nurse, ay, ma, tumaas na yung yung pulse niya. Yung pulse niya, kunyari, nag-27, nag-23. 23, wala na yun, di ba? Naging 23 ulit, 24, 20, hanggang sa tumaas, hanggang sa nag-60 na siya. Nung mag-60, na yung doktor nagulat siya kasi kusang yung pulse rate niya. Ngayon, bukod sa naka-oxygen na siya, kumuha pa siya ng isang tawag doon yung nilagay pa dito. Ay, pinapump yung dibdib niya. Dalawa na yan. Nung pagkatapos ng ganyan, unti-unti hanggang sa dumating yung doktor na para i-dialysis siya. Para
para kasi yung time na yun talaga, wala pang doktor na magtatanggal ng niya, nalason na yung dugo niya, as in, nalason na lahat. Yun. Dumating na yung doktor, ipinasok siya sa dialysis nung araw na yun. Medyo nakaginawa na kami kasi tumaas na ulit yung kanyang pulse rate. Una sa lahat, ang binigay nila sa akin yung suporta ng bawat isa. May anak ako na nagsusuporta, nagbibigay sa akin ng panggastos. May anak ako na, siyempre, tulong-tulong sila sa lahat na para napagaang ang aking nararamdaman, yung mapagaang yung mga pagsubok na dumadaan sa akin. Yung bang support na ibinigay ng pamilya mo, napaka-importante na nun, di ba? Tapos yung financial na ibinigay sa akin. Malaking bagay ang naging role ng EDSA Shrine. Dahil diyan niya ako binuo Diyan ako naging mas napalapit sa kanya. Yung naging namin sa EDSA Shrine. Yung service ko sa Panginoon, yung service ko sa Queen of Peace of Mama Mary. Kasi siya naman ang nag-guide Siya ang tumutulong sa lahat ng aking pangangailangan. Siya ang nagpapalakas para ako'y manatiling malakas sa pananampalataya sa Kanya. Yan ang naging support namin, si Queen of Peace, si Mama Mary. Hanggang sa yun. Naging okay na nga yung anak ko, awa ng Panginoon. Kinaumagahan, nung sabi ng mga doktor, milagro nangyari sa'yo. Kasi nandun na siya sa, nandun sa kwarto, yung mga doktor na nataranta sa kanya, sabi sa kanya, aba, ikaw pala yung kagabi na sa inyo, hindi mo makalait, parang nagdahilan ka lang, sabi sa kanya, tapos nagulat silang lahat kasi nga lahat daw ng halos na pinasok na gano'n na yung pulse mo ay umabot ng 23, halos hindi na umaabot ng gano'n yun, sabi sa kanya. Kaya miracle ang nangyari. Yan, pasasalamat sa Panginoon. Then, nakatapos yung anak ko, kaya naging aral sa akin na kailangan 3 times a week siya mag-dialysis. Hanggang sa naglakad na ako ng naglalakad na ako ng mga kailangan niya, gamot, kasi monthly, kailangan masuportahan yung pagdadialysis na ko, yung gamot niya. Andiyan, naglakad ako sa mga government, sa mga inaabot ako ng pipila ka ng hapon, hanggang sa gabi, kinaumagahan, magtsatsaga kang pipila para sa pangangailangan ng anak mo dahil wala naman kaming kaperahan wala kaming pera na para ipangtustos sa pagdadialysis ng anak ko. Hanggang sa pag nandun ako sa NKTI, may mga nakakakwentuhan ako na kung gusto mong yung anak mo, ipa-transplant mo. Sabi ko, parang mabigat yata, wala kaming kaperahan. Pero ang sa akin, siyempre gusto ko mabuhay ang anak ko. Lumapit ako sa mga government kung paano ko mapapatransplant yung anak ko, kung paano ko, ano mga pangangailangan ko. Pero sa awa ng Panginoon, lahat ng kailangan nila, kinuha ko yung mga dokumento, kung anong kailangan ko lahat. Na ipasa ko yun sa, dalawa yun sa Hope at saka sa PhilHealth. Yan ang nakatulong sa akin. In-interview ang anak ko, hanggang sa nakapasa kami sa nila. Sa parang, paano nila yun kung makakapasa ka sa interview sa'yo, yun. In-examine, ang nag-donor pala nito yung kanyang kapatid. Na una, ang magdo-donor sana yung bunso. Sige, nag-matching, blood, kung pareho sila ng ganito. Hanggang sa, okay na sana sila since 2020, na nung time na yun, malapit na silang i-transplant, bigla naman nagkaroon ng pandemic. Biglang nahinto. Di natigil na yung na yun. Nung natigil na yun, parang akala ko hindi na naman sila matutuloy. Biglang may tumawag sa akin na nurse na sabi, na doktora na, willing po ba kayo na ma-transplant ang anak ninyo? Nasabi ko, opo, gustong-gusto ko pa po yun, gano'n. Di sabi, sige, pumunta kayo dito ng NKTI para malaman na ganito. Kasi yung bunso, yung anak kong bunso, yun ang magdodonor sana, unang-unang nung siya ang magdodonor sa kanya. Nung time na nalaman na yung anak kong yun, hindi pala siya pwedeng mag-donor kasi yung kidney pala niya, kasi na siya na lahat na laboratory na lahat, pero nung malaman sa
ano niya, na isang kidney niya pala, hindi pwedeng ibigay. Dahil 3 raw yung ugat ng kidney niya. Kaya hindi po pwede. Di na ano na yung magdodonor na yon na disqualified na. Eh di nawala na naman ng pag-asa yung anak ko. Kasi akala nga niya, transplant na siya dun sa, di, bagsak siya. Eh di, na-hopeless na naman yung anak ko. Ngayon, yung isang, ko naman sa pangalawa, siya na nagsabi na, nanay, ako na lang po ang magdodonor, sabi niya. Sabi naman ng doktor sa kanya, willing ka ba? Opo, kasi gusto ko pong mabuhay ang kapatid ko. Sabi niya ganyan. Eh di dumaan na naman sila sa proseso. Di, panibago na naman ganon, panibago na naman ng mga laboratory lahat, hanggang sa naging klaro. At ang mas maganda pa, mas compatible siya sa kidney dahil pareho sila ng kidney, pareho silang 68%. Sa makatuwid, match na match yun, di ba? Ayun. Ito na, okay na lahat. Nang ipapasok na sila para i-transplant naman, di ipapasok na sila, nagkaroon naman ng, problema, nakapasok na kasi sila one na sila dun nagkasakit yung anak ko, nagkaroon siya ng sakit na parang nilagnat. Di, hindi natuloy kasi bawal yung magta-transplant na may lagnat siya. Ngayon, di pinalabas uli sila. Kasi, siguro na-figure yun kasi kulang pa yung pondo namin pera. Na 50K pa lang yun. Ang kailangan 200,000 ang kailangan namin. Kaya siguro nakalabas sila ng ganun para, makapagbigay kami ng 200,000 na pondo. Kulang pa rin yung. Kaya lumabas sila. Ngayon, nung pagbalik namin, nasa labas na sila, meron dumating na 150K na galing sa senador, na hindi ko nababanggitin yung pangalan, pero malaking tulong po sa amin yung senador na yon na nagbigay ng 150 na panggamot ng anak ko kasi kailangan daw meron kang 200K na pondo para sa ng gamot ng maintenance na 3 months. Ngayon, naipasok na after noon, di 1 week pa uli, ipinasok ulit sila sa hospital. Na, yun, doon na nagdire-diretso, naipasok sila, na wala nang sagabal, wala nang mangyari na Yun, naipasok na sila ulit, na transplant ni anak ko. Ang message ko lamang po, ang masasabi ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung kayo man po ay may mga karamdaman o malulubhang sakit o anumang bagay, wala pong imposible sa Panginoon. Lagi lamang tayong tatawag sa Kanya. Wala pong imposible kasi po yung transplant ng anak ko na kahit po sa isip mo, kailangan sa isip mo hindi mo magagawa yun Pero sa tulong at awa ng Panginoon at sa mga tao na tumulong na hinipo ng Panginoon para ma-transplant ang anak ko, napakalaking bagay po ang pagtitiwala natin sa Kanya. Hingin lang po natin sa Kanya ang mga bagay na kailangan natin. Nakikinig po siya sa atin. Nandyan lang po siya sa atin. Binibigay po niya. Basta alam niya na time po ang pananampalataya natin sa Kanya. Pagtiwala tayong lubos sa Kanya. Lagi po tayong manalangin at maglingkod sa Kanya. At siguro po, kaya po ako nandito sa SSDM, kaya pupunta ko na ibalik dito. Tinawag po muli ako ng Panginoon. Ginamit po sila dito, Marlon, Tita Sheila, upang maglingkod po din sa Kanya. Dahil yung ibinibigay po ng Panginoon sa atin, hindi po natin maibabalik Maibibigay lamang po natin yun sa pamamagitan ng pagsaservice at pagtulong sa mga tao na nangangailangan din ng ating servisyon. Napakalaking bagay po ng ating tulong at ang pagtitiwala natin sa Kanya. Sana po yung mga tao na, lalo na yung sabi na wala silang financial na mga pangangailangan, lalo yung mga may sakit, yung malulubang sakit, hindi po yun hadlang. Basta tayo ay may pananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon.